Hello guys! Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanyang imahe. Hello guys! Welcome back again to my channel, no? So, on today's video guys, hindi ako magme-makeup tutorial. Hindi ako maggagawa ng review or anything. As you can see, nakabalot pa yung ulo natin. Nakaligo kasi ako ng biglaan kasi 1 minute nga, sandali nga. Habang nagna-nighttime routine ako, magkwentuhan lang muna tayo para lang. Ang dami kasing issue ngayon sa social media. Sobrang daming nangyayari sa social media ngayon na para bang nakaka-weird ng feeling. Although, lagi naman talaga nagaganap yung mga ganung bagay. But, still, pag may nagpa-pop out talaga ng mga bagong ganap, na ang weird ng feeling. Alam mo yun? Kaya pala ako naligo kasi naglagay ako ng coconut oil, virgin coconut oil. Naglagay ako ng mayonnaise and lemon sa buhok ko. Yan yung palaging ginagawa ng amo ko, kaya curious ako kung anong pinagagagawa niya sa buhay niya. Sinubukan ko din. Ang ganda ng resulta ng buhok ko, promise. Hindi pa naman din nalalaman kung maganda ba talaga, pero feeling ko maganda naman. But anyways, so yun na nga, no, doon na nga tayo, no. Ang daming nangyayari ngayon sa social media, no. O yung yung nakaraang linggo, yung kay Tony Fowler, kay Makagago. Alam mo yun, sobrang nakaka-hurt ng feelings kasi si John at si Jelay, parang parang naghiwalay sila. Alam mo yon. Tapos, naghiwalay sila kasi dahil nga kay Makagago, na-open up yung issue about nila John, about kay Tony Fowler. Lagi ako nagko-comment kay Makagago. I hate him talaga. Sobrang kasi okay naman na yung family nila eh. Issue pa yan nung 2016 or 2018 ba yun? Matagal ng issue yan eh. Tapos inungkat niya nung natalo siya dun sa laban sa sunugan. Kaya yun, nag-pop out. Tas, ayun, biglang boom, sumabog na ganun. Tapos ngayon, naghiwalay na tuloy yung mag-asawa, nakakakasal lang. So, ayoko talaga kay kay Makagago na parang na-hurt ako dun sa ginawa niya dun sa mag-asawa. Kasi hindi naman niya dapat gawin yun eh. Tingnan mo, nakasira siya ng pamilya. Hindi dapat ganun ang mga ginagawa. Tapos, ano pa ba? Nagkaroon ako ng bagong kaibigan, mga kaibigan pala sa YouTube kasi meron na kaming mga vlogger squad dito sa Saudi. Charot! I'm so happy kasi noon kami pa lang ni kapatid Chris, kami pa lang dalawa dito, wala pa kaming merong mga vlogger daw pero hindi talaga nagka-come out, alam mo yun, nag-flaunt kasi nga dito sa lugar namin ipinagbabawal nga ang mga videos, ganyan. But it's so nice naman na this year na okay na ang lahat. May mga babae na nagda-drive. Kung nakita niyo ako, meron akong test ng drive doon, 'di ba? Kasi tinuruan ako ni hubby ng pagda-drive, tapos ang saya, tapos may mga concert na, so okay na ang lahat, ganyan. Pero hindi pa rin dapat kami talagang i-open namin ang lahat talaga kasi hindi pa rin naman na literal na okay ang lahat, 'di ba? Pwede na ang lahat, ganon. Oh, by the way guys yung video ko kagabi na ginawa, today is Wednesday ngayon, Tuesday kahapon, nag-film ako kahapon. Ito yung picture na to. Yan. Finilm ko yan kahapon, Tuesday. Tapos, binura ko kasi sobrang puti ng foundation ko. Kahit na anong adjust ko sa color, sobrang puti talaga. I don't think that's nice to upload na ganun. Naturingan pa namang ang daming nagsasabi sa akin na idol kita, ludi kita sa pag-makeup, tapos biglang
Anyari sa'yo? Ba't ang puti ng mukha mo? Eh, halata pa naman kasi nakikita, yung naka-jacket nga ako, pero yung dito ko, may medyo dark color, tas dito ang puti. Although, maputi naman talaga yung mukha ko, guys, kasi pinapriority ko talaga yung mukha ko sa paglilinis, sa pagsa-sunblock, ganyan. Yung dito, hindi masyado. Ayan, so kung nakikita nyo, maputi yung mukha ko kaysa sa dito. 'Di ba? So, yun. Kaya pag nilagyan ko siya ng foundation, mas lalo, ganon. Eh, kahapon, nagamit ko yung ring light ko ng bonggang-bongga. So, mas lalong, ganon talaga yung, so, ang puti ng mukha ko. Eh, ang nakakatawa pa kasi yung pulbo na ginamit ko is Pond's, ang puti. Mas pinili ko na lang na hindi siya i-upload, hindi ko siya i-edit. Ang cute pa naman ng ano na yun, ang saya. Kasi, nasa mood ako kahapon mag-video nun. Sobrang, pero uulitin ko rin yung look na yun. Kasi meron akong inaano na, yung Luna Clay Blush, yun yung inaano ko doon, ini-introduce ko doon sa video na yun. Kaya uulitin ko ulit yun. Shout out kay Sis Lilia at Team Lilsat Vlog. Tapos mayroon pa siyang isang channel na Lilia. Basta ganon. Basta pumunta kayo sa Team Lilsat Vlog. Ilalagay ko yan yung ano dyan. Tapos sunod-sunod na yun. Tingnan nyo na lang sa description ko dito sa video na to yung kanyang channel. 2 channel yun. Tapos please subscribe nyo din yung channel ng asawa ko. Kasi kawawa naman. Kami lang 2 nag-subscribean sa kanya. Ayan. So, may channel din yung asawa ko kasi hindi siya nag-a-upload kasi nahihiya siya. Sabi ko nga, yung ina-upload mo sa Facebook, in-upload mo pa yun sa YouTube, hindi masaya. Ayan. So, ayan. Tuturuan ko din yung asawa ko mag-edit kasi pag nakita kami ngayong sa susunod sa katapusan, pag nakita kami, tuturuan ko siya mag-edit kasi kawawa naman, wala siyang libangan dun sa kwarto niya. Tapos, ano pa ba? Uy, by the way guys, nakita nyo ba yung bagong scandal ngayon, yung tungkol kay Piña scandal? May nag-send sa akin ng video sa Messenger na kaibigan ko dito sa Saudi. Sinend niya sa akin yung video. Diyos ko, mahabagin guys. Grabe naman. Grabe naman pambabalahura niya sa katawan niya dun. Uy, grabe naman yun. Parang hindi ko naman yan kinakaya. Huwag naman ganun. Sobrang naaawa ako sa kanya. Sa totoo lang. Sa totoong buhay lang. Marami naman lalaki. Kasi uso naman yung, diba, yung hubadero, yung mga hubad-hubad, kanyan. Uso naman yun, diba? Huwag naman yung lahat na lang ng prutas, diba? Tapos, ang laki ng pinya. Mas malaki pa yung pinya sa ulo ng bata. Tapos, paano kung naputol yung ulo ng pinya? Eh di naiwan yung laman doon sa loob niya. Eh diba? Nakaka-frustrate lang na may mga tao na kayang gawin ang lahat ng bagay para sa kasikatan at sa pera. Alam mo yun, yung parang below the belt na yung kanyang intention sa sobrang sobrang hindi na makadiyos, alam mo yun. Pwede ka naman makipagtalik kasi usually gano'n naman talaga, nakikipagtalik naman talaga ang tao eh. Pero wag naman sa prutas, grabe naman yun. Ay, hindi naman yata tama yun. Yan kinakain. Tsaka isa pa, doon pa lang sa prutas at saka sa mga gulay at sa mga kung ano-ano, balahura na nga yun eh. Ano pa kaya yung, diba? Tsaka yung katawan mo, ginaganyan mo, diba? Kaya, I don't think, hindi yan kaaya-aya sa paning. Hindi ako perpektong tao, hindi rin ako mabait na babae, hindi rin ako santo, hindi ako ganon. Pero, andun pa rin ako sa point na iniingatan ko pa rin yung sarili ko dahil naniniwala pa din ako sa nilikha tayo ng Diyos. Alam mo yun? So, dapat hindi natin babalahurain. Yun yung pagtatalik, normal yun Normal yun. Kasi yung pagtatalik, nilikha yun ng Diyos para dumami tayo sa buong mundo. Pero yung balahurain mo naman, yung katawan mo, yung parang, hindi ko kaya. Lahat ng mga yung mga gumagawa ng, ang dami ko na napanood na scandal sa totoong buhay lang. Sobrang dami na. Pero, dito lang talaga ako nasuka talaga ng sobra-sobra.
Sobra talaga, grabe. Di parang hindi ko kaya, ay, basta, manghirap i-explain ang ending, ang pangit ng ginawa niya, ganon. Hindi ko gusto, hindi makatao yung ginawa niya sa sarili niya, ganon. Ayan. Tapos, oh guys, by the way ha, nagtanggal na pala ako ng rose water sa katawan sa mukha. Hindi na ako naglalagay ng rose water. Kawawa nga yung rose water ko dito eh. Ano kayang gagawin ko dyan? Pero dadalhin ko yun sa Pilipinas, wala namang expiration date yan eh. As long as nasa ref siya. So, dadalhin ko na lang siya sa Pilipinas pag uwi ko 2 years ago. 2 years later. Ayan. So, nagagamit ako ng RDL ngayon. Yung number 3. Kasi gusto ko nga matanggal yung aking melasma. Ayan. Nagba-blurred na siya. Dito almost wala na dito. Pero dito, kapal talaga yan. Sobrang kapal yan. Ayan. Ayan siya. Sobrang kapal yan. Kailangan kong mawala. Pero nung nilagay ko siya sa dito, kuminis yung dito ko. Parang yung RDL na to nakakawala ng pores. Promise. Kaya tinuloy-tuloy ko na. Kung dati dito ko lang nilalagay, ngayon buong mukha ko na. Kasi tinan mo nawawala yung pores ko. Parang yung pores ko ay lumiliit. Promise. Ayan. Tapos pala, tag-init na pala dito sa amin. Kaya nilalagay ko na lahat yung nilalagay ko na yung mga pampaganda ko, nilalagay ko na sa ref. Lahat. Pangit talaga na amoy ng RDL. Sabi ng asawa ko, tigilan ko na daw. Sayang naman, binili ko kaya yan ng 30 ba yun? Or 30 or 20 or something. Sayang din yun ubusin ko na lang. Isa lang naman yan eh. Isa lang yan, kaya okay lang yan. Hindi na ako uulit. Pag hindi niya natanggal yung isang bote ko dito, pag hindi natanggal niyan yung isang bote dito sa pekas ko, hindi na ako uulit kasi hindi siya effective. Kasi mag-iisang buwan ko na yung ginagamit eh. Kung hindi siya effective, di wag. Diba? Dali naman akong kausap eh. Ayan. So, ganyan ang ginagawa ko. Tapos, ayan. So, after ko maglagay ng RDL, pahihingahin ko lang yung mukha ko. Tapos, maglalagay na ako ng moisturizer. Ayan. Alam niyo na yung moisturizer ko. Diba? Ayan. Pero may bago ako nagustuhang moisturizer. At i-review ko siya bukas. Ay, hindi ko na pala ito gagamitin. Gagamitin ko na pala yung isang yun. Ayan. So, yun lang guys. Yun lang yung aking, yun lang aking issue for today. Yun lang yung aking topic for today. Nagkwento lang ako ng mga nagaganap, mga reaction ko sa mga ganap sa social media these days, this month. Ayan. So, yun lang yung reaction ko. And, again, shout out kay Sis Lilia, Team Lilsat Vlog, tapos kay Kapatid Chris. Kapatid Chris, kung gusto niyo ng mga reaction video, puntahan niyo lang si Kapatid Chris. Ayan, Krister C. Naka 20 minutes na ako. So, bye-bye guys. See you on my next one. Okay? Hindi ko ipapakita sa inyo yung moisturizer ko kasi gagawin ko yun ng separate video. So, yun lang guys. Thank you for watching and hope to see you on my next one. God bless you. Much love everyone. I love you all. Bye-bye.